ang kapalit ay isang kinabukasang nakasalalay sa isang maling desisyon. Upang mas malaman natin ang proseso at ang halaga ng isang boto, kasama natin ngayon si Atty. Llamasales. Magandang araw po, Atty. Magandang araw din. Simulan po natin ngayon sa pinakapangunahing tanong. Ano nga po ba ang eleksyon at ang suffrage? Magandang tanong po ito, Miss Lambon, no? So, ang suffrage po ay ang ating karapatang bumoto ng opisyal na pipiliin natin at makilahok sa mga isyong isusumite sa bayan. Kasama dito ang eleksyon, plebisito, inisyatibo, at referendum. Ang eleksyon naman po ay ang paraan kung paano natin pipiliin ang ating mga pinuno para sa isang takdang panahon. Ito po ang puso ng ating demokrasya. Sino po ba ang qualified at ano po ba ang proseso niyo? Lahat po ng Pilipino na 18 taong gulang pataas, nakatira sa Pilipinas ng 1 taon, at 6 na buwan na lugar na bobotohan ay qualified. Basta po hindi disqualified ng batas. Walang literacy or property requirements. Sa proseso, magparehistro, alamin ang assigned recent, dalhin ang valid ID, at sundin ang instruction. Tandaan po, bawal ang cellphone sa loob ng botohan at bawal din po ang impluwensya sa boto ng iba. Nabanggit niyo po ang impluwensya at ang instructions. Ano po ba ang pinakamalalang offense na dapat iwasan ng ating mga botante? Ang pinakamalalang paglabag po, at ito ay direktang umaatake sa integridad ng eleksyon, ay ang vote buying at vote selling. Ibig sabihin, ang pagbibigay o pagtanggap ng pera, regalo o anumang pabor kapalit ng boto, ito po ay may kaakibat na parusa sa ilalim ng batas. Tandaan po, ang election offenses ay mala prohibita. Ibig sabihin, kahit walang masamang intensyon, ang paggawa ng ipinagbabawal na akto ay sapat na para maging liable. Maaaring makulong ng hanggang 6 na taon, madisqualify sa pagtakbo sa kahit anong posisyon, at mawalan ng karapatang bumoto habang buhay. Napakalino po Kaya ang tanong kung ang 500 ay pananalitan, ano naman po kaya ang epekto nito sa